Magandang oras po sa inyong lahat. Isang dakilang pribilehyo at pagpapala mula sa ating Panginoon na muli tayong magkasama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay taus-pusong nagagalak na kayo aming makasama sa isa na namang makabuluhang pagtatalakay sa salita ng ating Panginoong Diyos. Isang mainit na pagbati rin sa lahat ng ating mga masugid na tagapanood at tagapakinig diyan sa YouTube at sa Adventist World Radio 89.1. Gayon din sa ating mga masigasig na taga-subaybay mula sa iba't ibang panig ng mundo. Binabati rin natin si Brother Ben Corpus ng Manila Central Church. Musta ka, Brother Ben? Gayon din kay Sister Margie de Guzman sa Nampikwan Church, Nueva Ecija. Sana'y patuloy kayong manood at ibahagi ang ating programang Oras ng Pag-aaral. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong Diyos. Muli, sama-sama nating bubuksan ang salita ng Diyos at pag-aralan ng mga mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ang ating hangarin ay hindi lamang kalaman, kundi mas malalim pa na pagkakilala sa Panginoon at higit na pag-ibig sa Kanyang mga pangako. At sa ating paglalakbay ng pag-aaral ngayong oras na ito, makakasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Ang Ministerial Secretary ng Northern Luzon Philippine Union Mission, si Pastor Marvin Diaz. Kumusta po kayo, Pastor Marvin? Mabuti po, Pastor Jules, sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, Pastor Ray, at yung pong mga nanonood sa YouTube at nakikinig sa AWR, saan man po kayo dako sa mundo na naabot po itong programang ito. Sana maramdaman niyo po ang kaligtasan na nasa Kristo. Amen. At syempre, kasama din natin ang Sabbath School and Personal Ministries Director ng Southern Luzon Philippine Union Mission, si Pastor Relino Urbi. Magandang oras sa inyo, Pastor Ray. Magandang oras naman, Pastor Jules, Pastor Marvin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsusubaybay sa programang ito, mga kaibigan, mga kapatid. At pinabati lahat natin ang mga nanonood dyan sa Camarines Norte, ganun din sa Carmona at saka sa Pasacao. At lahat sa ibayong dagat, mga kapatid. Purihin ang Panginoon Diyos, pagpalain kayo. Amen. Tayo pa rin po ay nasa panghuling trimestre ng ating pag-aaral na may pamagat mga aral ng pananampalataya mula kay Josue. Tunay na kamangha-mangha ang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa ng mga banal na kasulatan. Sa pagkakataong ito, tayo po ay maghahanda upang sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. At upang higit tayong patnubayan ng Espiritu Santo, tayo po muna ay dudulog sa panalangin. Hilingin natin si Pastor Ray na manguna sa ating panalangin. Manalangin tayo. O Panginoon Diyos sa maraming banal, napakabuti niyo sa amin. Ang iyong biyaya ay ganoon lamang ang nagpapaibayo sa aming buhay. Narito ang iyong mga lingkod, ang bawat isa sa amin na mag-aaral sa inyong banal na salita. Magsalita kayo sa amin, Panginoon Diyos, at ang ministeryo ng banal na Espiritu ang aming maramdaman at magkaroon kami ng isahang isipan na may taguyod at may taas ang iyong banal na pangalan. At magkaroon kami ng pagbabago ng buhay at tungo sa kaugalian at kapangyarihan ng aming Panginoong Jesus. Patawarin ang aming mga kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay nasa panglabing isa na leksyon na ng ating pag-aaral sa trimestreng ito na may pamagat na paninirahan sa lupain. At dalawang leksyon na lamang matatapos na tayo sa ating panghuling trimestre sa ating pag-aaral sa aklat ni Josue. Ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa Kawikaan 15, versikulo 1. Nakapapawi ng puot ang sagot na malumanay, ngunit nagbubunsod sa galit ang salitang magaspang. Kaibigan, sa ating pag-aaral ngayon, ating makikita na
ibinigay na ng Diyos sa Israel ang lupang pangako bilang lugar kung saan maaring umunlad ang kanyang bayan, maglingkod sa Kanya, at mamuhay ng mapayapa sa isa't isa. Ngunit ang paninirahan sa lupain ay hindi lamang tungkol sa heograpiya o lugar. Ito'y tungkol sa ugnayan, ito'y tungkol sa katapatan, at ito'y tungkol sa pagkakaisa. Ipinapakita sa kwento ng Josue Kabanata 22 kung gaano kabilis masira ang mga ugnayan kapag may hindi pagkakaunawaan at kung paanong may babalik ang kapayapaan kapag ang tugon ng mga tao ay may kababaang loob at karunungan. Kanya ipinapaalala ng ating talatang sasauluhin na ang paraan ng ating pagtugon sa panahon ng alitan ay may malaking epekto. Sabi nga, ang mahinahong sagot ay nakakapawi ng puot. Ngunit ang hindi maganda o bastos na salita ay nakapupukaw ng galit. So ngayong oras na ito, tatalakayin natin ang tatlong punto mula sa Josue 22 tungkol sa kung paano tayo maaring mamuhay ng may pagkakaisa at kapayapaan sa lupain na ibinigay sa atin ng Diyos. Maging ito man ay sa ating pamilya, sa ating simbahan o sa ating komunidad. Ang tatlong punktong ito ay nagsisimula sa letter C. Ang una ay careful in conclusions. Ang pangalawa ay commitment to unity at ang pangatlo ay calling beyond conflicts. Isa-isahin po natin ang tatlong puntong ito. Unahin natin ang una, careful in conclusion. Pastor Marvin, upang maunawaan natin ang leksyon ngayon, ay pwede bang ibigay mo sa atin ang background kung bakit meron tayong unang punto na careful in conclusion? Pastor Jules, napaganda ito eh. Pag titignan natin, ay sabi mo nga kanina, malapit na tayo doon sa N, sa pag-aaral ng aklat ng Josue. Ito ay yung mga tao settled. Settled na doon sa Kanaan. Ngayon, ang problem dito ngayon ay maganda itong ating pinag-aralan. Kasi hindi itinago sa Ilocano, handang lumeng. Hindi itinago na pag mayroong tao, may problema. Di ba yan? Pag walang tao, walang problema. Pero the moment na may tao doon, mayroong problema. Maganda ito eh. Pag itong chapter 22, ito naman ay hindi exposition class. Pero pag titignan natin yung 22, ito ay na-divide sa 4. Pag isizeroin natin yung conflict resolution. Kasi yan, sabi doon eh, careful in conclusion. Kaya maganda yung memorables natin eh. Sabi doon, we need to answer gently. Then, when we speak, be careful that no harsh word will come. Because kasi yun, pag matalas yung ating pagsalita, then, sabi sa Bible, it will stir up anger. Ayan. Ngayon, settled na sila. Now, titignan natin. Pag titignan natin yung landscape ng chapter 22, yung context ng conflict ay nasa first part. Verse 1 to 10. Yan yung conflict. Mamaya tignan natin. Then, pangalawa doon sa second part ng chapter 22, yan yung danger of misunderstanding. Mayroon ba yung assumption na nag-conclude kaagad? Kaya nga, yung ating unang point is careful in conclusion. There is the assumption, then there is the conclusion na ito yung ginawa without investigating. Then, yung pangatlo doon ay, after that one, then problem will arise. Then there is the dialogue and explanation. Then, on the last part, then there is the peaceful resolution. Now, ano ba yung tribo na involved dito?
Ayan, verse 1. Tingnan natin yung verse 1, 22 verse 1, Pastor Jules. Pagkatapos ay tinawag ni Josue ang mga Rubenita, mga Gadita at ang kalahating lipi ni Manases. So, ito yung tribe na involved. Yung tribe ni Ruben, yung tribe ni Gad, at kalahati yung tribe ni Manases. Manase. Ito yung involved. Parang nagpatayo sila doon ng dambana. Yung hermeneutics sa kabila, rebellion. Kaya maganda rin, Pastor Ray, pag araw-araw, no, marunong ka rin mag-hermeneutics. Kasi yung hermeneutics or yung interpretation, minsan yung interpretation mali. Yung minsan tama. Pero yung tinatawag na exegesis, eisegesis. Pero yung araw-araw natin na pamumuhay, kasali yun. Now, bakit natin ginagawa ito? Kasi doon sa verse 5, ito yung bilin. May bilin siya din. Doon sa verse 5. Maingat ninyong gawin ang utos at batas na inutos sa inyo ni Moses na lingkod ng Panginoon, na ibigin ang Panginoon ninyong Diyos at lumakad sa lahat niyang mga daan. At ingatan ang kanyang mga utos, manatili at maglingkod sa kanya ng inyong buong puso at kaluluwa. At yung bilin sa kanila, when you settle in the land, ito yung gagawin lang. Limay, very careful, very simple yung nandyan. Ang sabi doon ay, to love your God, walk in all His ways, to keep His commandments, to hold fast in Him, then to serve Him with all your heart and soul. Yun yung bilin. Pero, they misinterpreted. Ano yung misinterpretation? Ang akala ng other tribe, gumagawa sila ng rebellion. Yung bang assumption, minsan mapanganib yun na salita. Kaya, pag titignan natin itong ating lesson, hindi ito itinago. Na even doon sa mga anak ng Diyos, tao ng Panginoon, minsan, mayroong mga hindi pagkakaintindihan. Ngunit, itong hindi pagkakaintindihan nito ay hindi, nag-period na doon. Hindi. Kaya, ngayon, Pastor Jules, Pastor Ray, wala naman na tayo doon sa panahon nila. Nandito na tayo doon sa church. Minsan, doon sa church setting, may nangyayari na ganyan. Minsan, pinagtitismisan. Hindi naman kinukonfronta. Kaya, yung principle ngayon sa Matthew 18, doon pa rin puntahan mo yung tao, kausapin mo. Kasi minsan, ang nangyayari, dinidisiplina agad. Dinidisiplina agad. Para bang, yun yung last resort, hindi. Dapat hindi ganon. Ang isipin natin ay we are dealing with people with feelings and emotion na iyon ay mga kandidato papunta doon sa langit. Kasi if we miss that, then nag-judge na tayo, then later on, yun doon nag-uumpisa yung conflict. Okay. Napakaganda, Pastor, kasi itong chapter 22 ng Josue ay ipinapakita nga na talaga ang bawat isa sa atin ay kinakailangang mag-ingat sa pag-conclude. Sapagkat dito sa background niya, tapos na ang labanan, di ba? Sabi ng Pastor, tapos na ang labanan. Pinauuwi na, pinababalik na ni Josue yung mga kapatid sa kabilang Jordan. Dahil sa totoo lang, yung mga nandun sa kabilang Jordan ay ayaw na nila noon sumama. Gusto na nilang manatili na bago mag-cross sa Jordan. Pero sabi ni Josue sa kanila, di ba magtulungan tayo, magkakaisa tayo. Kaya sila'y nagkaisa na mag-cross sa Jordan at labanan pa ang mga nandito sa bandang Kanaan. Ngayon, nung tapos ng labanan, di pinababalik na. Nung pinabalik na, Pastor, yun ang problema. Nung pinabalik na sila, na umuwi na sila at mag-cross sila, bago sila mag-cross sa Jordan, anong ginawa? Silun. Sabi ng Pastor, nagtayo sila ng dambana. Nung nagtayo sila ng dambana, ang akala ng mga Israel dito sa banda, ay yung pagtatayo na ng dambana ay maghihiwalay na nila.
Kaya ano ang ginawa ni Josue ay inutusan si Pinehas. Maalala niyo? Inutuhan si Pinehas na pupunta roon. Alamin mo nga yung kung anong ginagawa nila doon kasi naghanda na ang Israel eh. Ang mga army ng Israel naghanda na. Pero bago umatake, ay sinabihan muna si Pinehas na alamin kung bakit nagtayo sila ng dambana doon sa lugar na iyon. At alam natin na kung bakit sila nagtayo ng dambana doon ay maraming mga rason kung bakit nagtayo ng dambana. Una doon ay, ang tanong doon ay, bakit si Pinehas ang ginamit ng anak ni Israel na ipadala muna? Kasi si Pinehas, Pastor, ay pag titignan mo in the past, mayroon na siyang credibility and integrity. Ayan. Para ba yun yung envoy, ambassador, to bridge. Kaya kinakailangan din pala yun. Pag titignan natin, if there are na may mga misunderstanding, pag yung tao, no na inseriban day tao, then they will use a bridge. They use Pinehas to bridge between the other camp and the camp of Reubenites, Gadites, and the half of the tribe of Manasseh. Yan, i-bridge nila. So that is a sort, ito yung titignan natin na is a sort of the investigation na yung bang assumption dito sa kabila ay tama ba? Kaya pumunta siya doon, try to investigate. Minsan, di ba, pag nangyari, lalo na pag malaki yung nangyari doon, nagbubuo pa ng fact-finding committee. Kaya mabuo yan. Then later on, lalong lumalaga yung problem. Pero ito yung envoy, isa yun. Kaya tingnan mo at ano ba, tama ba yung accusation natin o mali? Kasi minsan, yun yung genius sana na gagawin ng isang mananampalataya. Dito, yung kanila ay mayroong false accusation. Minsan ang nangyayari, ginajudge agad without prior investigating. Ito, sabihin nila, dali natin si Pinehas, ito may credibility ito. So kailangan, ang ipadala mo kapag merong conflict, yung talagang may credibility. Tama. Kasi baka mali yung kanya na namang sasabihin. So napakahalaga. Pastor, tukuyin natin kung sino si Pinehas nga. Totoong may credibility siya. Doon sa Numbers 25 bilang 25, versikulo 11. Ano ang sinasabi dito? Kung sino nga siya talaga. Sinasabi dito na oo. Pinawi ni Pinehas na anak ni Eleazar, na anak ng paring si Aaron, ang aking galit sa mga anak ni Israel, sa paraang siya'y nanibugho dahil sa aking paninibugho sa kanila, nanupat hindi ko nilipol ang mga anak ni Israel sa aking paninibugho. So, totoong may credibility siya. Bakit? Nagkapagtanggol siya ng kabanalan. Siya'y apo pare Hindi lang saserdote hindi lang Levita talagang pari siya na tinitingala itong si Pinehas at tagapagtanggol ng tipan. Ito yung pinakamatindi dito. Dahil doon sa karanasan nila nung nagkaroon sila ng pagsamba sa Diyos-Diyosan nung panahon sa wilderness, itong si Pinehas ang matapang na nagtanggol ng tipan. Kayong mga nakipag-asawa sa mga ibang mga lahi, kailangan kayong malipol. So siya ang nagtanggol sa tipan. At dahil nagtanggol siya sa tipan, dito ay verse 12, anong sabi ni Pastor? Verse 12. Sa Numbers 25, verse 12. Sinasabi dito ay siya yung tagapagtanggol. Kaya't sabihin mo, narito, binigay ko sa kanya ang aking tipan ng kapayapaan. O yun. Siya,
yung tagapagtanggol ng kapayapaan. So, siya ang tagapagtanggol ng tipan, siya ang tagapagtanggol o tamabagitan ng kapayapaan. So, maiging tao ito, no, Pastor? Ito yung one. Peacemaker. Ito yung Pastor yung one eh. Pag mayroong ganito na conflict, ito yung tao na nagko-contribute ng solusyon. Yes. Hindi yung nagko-contribute ng additional problem doon sa conflict. Kaya maganda. Papalaki ng problema. Kaya pag titignan po natin ito, meron tayong matututunan dito bilang isang mananampalataya na aminin natin na conflict ay inevitable. Hindi mo maiwasan yan, nandyan. But when it will occur, ang gagawin po natin yan ay tingnan natin na may mga tao na pwede siyang mag-bridge doon sa gap to find the solution and to bridge the reconciliation. Yes. So, ating nakita mga kaibigan na kung saan ang lupain ngayon ay hindi yung pangako ng Panginoong Diyos, kundi ang lupain na ating sinasabi sa ating pamilya, sa ating simbahan, o sa ating komunidad. Na kung meron mang mga hindi pagkakaunawaan, hindi maganda yung padalos-dalos na hatol, kundi ito'y nakakasira kasi ng relasyon sa isa't isa. Kanya merong bagay na ating gagawin. Una, tayo muna ay huminto. Let us pause. Pangalawa ay let us pray. At ang pangatlo, mga minamahal, ay let us seek clarity. Kagaya ng ating narinig sa binanggit ng ating mga kaibigan na nagpaliwanag ngayon. Ngayon tayo tutungo sa pangalawang punto ng ating leksyon, commitment to unity. Pagkatapos yung nakita na kailangan na tayo ay careful sa ating conclusion, ay ating titingnan ngayon ano itong commitment to unity, Pastor Marvin. Ito na yung pakikipag-dialogue. Pakikipag-usap ito na ito yung healthy conversation. Na minsan kasi, pag may problem, ay lalo na pag minsan doon sa mga intern na pastor, minsan parang doktor na pag may problem nito, nagpre-prescribe agad ng teksto. Pero dito, pag titignan natin dito, ay kinakailangan din natin na critical listening. Pakinggan mo. Kasi minsan, nangyayari, ayaw natin makinig. Ayaw natin makinig. Talagang nagpre-prescribe ka ulit. Pero ito ang sabi. Josue 22, verse 19, then 22. Sige, ano sabi Pastor Jules? Gayon man, kung ang iyong lupain ay marumi, dumaan kayo sa lupain ng Panginoon na kinatatayuan ng tabernakulo ng Panginoon at kumuha kayo ng pag-aari kasama namin. Huwag lamang kayong maghihimagsik laban sa Panginoon o gawin kaming mga maghihimagsik sa pamagitan ng pagtatayo ng isang dambana bukod sa dambana ng Panginoon nating Diyos. Verse 22, ang makapangyarihan, ang Diyos, ang Panginoon, ang makapangyarihan, ang Diyos, ang Panginoon. Nalalaman niya at hayaang malaman ng Israel kung panghihimagsik nga o kataksilan sa Panginoon, huwag mo kaming iligtas sa araw na ito. Di ba? Maliwanag. Yun yung clarification na pinuntahan ni Pinehas. Maganda kasi yun, huwag mag-conclude agad. Ang maganda doon, pakinggan mo. Magipag-dialogue ka. Then provide solution. Minsan ang nangyayari, one side lang ang pinapakinggan. Hindi pinapakinggan yung kabila. Ganon din doon sa church natin. May mga conflict diyan. Kaya mahalaga na kung may conflict na ganon, ano ba yung gagawin natin na resolution? Kaya mayroong tinatawag sa English na conflict resolution. Kaya nga, yung yung conflict resolution, ang target sana dito ay we need to have a commitment of unity. Yan. Yun ang sanang target. Hindi yung dito mag-away-away, then there is the division. Hindi. The purpose should be we come together to be committed in unity. Kasi yun,
it speaks not only individual. Yun ay corporate body of Christ. Right. Kinakailangan na mayroon tayong spiritual allegiance. Ito ang nangyari dito eh. Ang sabi ito, but do not rebel against. Alam naman nila. Di ba? Alam naman nila eh. Kung nag-rebel di sana ngayon, itong araw na ito, sabi niya, wag mo na kami iligtas. Kaya maliwanag dito na mayroon lang misunderstanding. Okay. Pero the moment na pinuntahan, ay, ito pala yun. Ito yung tinatawag na pag may conflict, alam mo yung hermeneutics, alam mo yung background. Minsan kasi hindi natin bina-background eh. Alam mo yung background para you can provide solution. Parang paggawa rin ng sermon yan eh. Mas maganda yung sermon mo kung alam mo yung background. Sa pag-resolve ng conflict, dapat alam mo rin yung background para maganda yung solution na ibigay mo to foster unity. Napakaganda yun ha, mga kapatid. Ipaalam namin na ang misunderstanding nila dito, ang pagkaalam nung western side dito sa Sons of Israel, ay yung eastern side ay Sons of God at yung mga ibang pase ni doon sa umuwi na sila doon. Bago sila mag-cross, alam niyo mga kapatid, nagtayo sila ng dambana. At alam naman ng mga Sons of Israel ay yung pagtayo nila ng dambana, di ba Pastor Norvin, ay hihiwalay na sila sa tribo. Pero hindi pala ito. Kundi yung pagtayo ng dambana ay isang saksi na iniligtas ng Panginoon Diyos sila at patuloy silang nagkakaisa. Hindi ito para sila ay, Pastor Jules, para sila ay humiwalay sa pagsamba. Kundi ito na itayo upang saksi na ang Diyos ng Israel at ang Diyos ng eastern side doon sa kina Sons of Reuben, Sons of God, ay iisa pa rin sila. So, hindi ito political. Yung isip ng mga Israelite kasi, nagtayo na sila. Uy, delikado ito. Humihiwalay na sila sa ating Diyos. Meron tayong tipanan na tayo nagkakaisa. So, tingnan mo, papatayin natin itong mga ito kung sila'y humiwalay sa tipan ng Diyos. So, ang isip nila doon sa paghihiwalay ng pananampalataya. Pero hindi. Yeah. Kundi, ang isipan ay ang isipan ng mga kapatid doon sa eastern side ay pagkakaisa. Ang isip naman ng Israel pala ay hihiwalay sa pananampalataya. Kasi minsan pastor, doon sa context. Sa context ng church natin, minsan may mga kapatid na maingay. Pag may magandang program, para bang kinukontra. Tapos, itong ibang camp, ito kinukontra niya. Para bang nagkikreate ng division sa loob ng church. Di ba yan nangyayari yun? Doon sa kayo po na mga kapatid nanonood, di ba nangyayari yun na ito para bang walang pinagkaiba. Doon sa context, doon sa 22 ng Josue. Iyon yung context doon. Iba lang yung anyo. Pero pareho doon eh. Kaya minsan nagkakaroon ng misunderstanding kasi ito yung plano, tapos ito naman yung isa nagtanong lang dito at mayroon siyang mga kasama, para bang dito sa kabila, para bang mayroong conflict. Di ba? Ganun nangyayari yun. Kaya magaling itong si Pinehas eh. Ang sabi niya, tinanong niya sila itong mga magkukrus sa eastern side na nagtayo ng dambana. Ano itong tinatayo ninyo? Ito ba'y pagkakaisa natin o hihiwalay kayo sa amin? Ang sagot nila ang binasa mo, alam ng Panginoon Diyos ang aming motibo. Kilala ng Panginoong Diyos kung ano ang aming hangarin. Kaya ganun din ang mga kapatid. Kung minsan tinatanong mo alam ng Panginoong Diyos kung ano ang ginagawa ko dito at ang motibo ko, ay tumama ka na. Talagang huminto ka na. Itong mga ito ay maganda yung pamamaraan ni Pinehas. Ganun din ang pamamaraan natin. Pastor, kinitig na Pastor Jules, minsan kasi yun, ay to foster unity, bigyan natin ng panahon ng pakikinig. Yeah. Kasi minsan ayaw natin makinig eh. Yung gusto lang natin yung sa atin. Pakinggan. Now, we need to listen. At hindi lang yon. Pag nakinig ka,
marunong ko na rin umunawa. Mm-mm. The moment na hindi ka marunong umunawa yan, nagkagulo yan. Oh. Minsan kasi, unawain natin. Bakit ito yung sinasabi? Ano ang dahilan? Minsan nangyayari yun, may division doon sa church. Ayaw na nga makinig, ayaw pa niyang unawain. Then, nagkakagulo pag sumagot, harsh pa. Pero kaya maganda ito, yung ating pinag-aralan, to be committed in unity. Maganda yung pagkinig natin, Pastor Jules. Maunawaan natin. Then, eventually, we need to answer gently. Di ba? Di ba yung pangalawa mo to ay sabi ay commitment to unity? Ano ba yung ibig sabihin ng commitment na sinasabi sa background niya? Nais ni Pinehas at ang mga nandito sa banda sa Israel, anak ni Israel, ay yung commitment nila ng bawat isa noon pa bago tumawid ng bawat isa mula sa pagitan ng Jordan bago sila magkahiwalay. Yun na yung usapan nila nung bago sila magkahiwalay sa harapan ni Josue. Kaya commitment to unity pa rin yung dinadala ng bawat isa sa kanila. Kaya lang hindi sila masyado nagkainan. Ang ibig sabihin ng commitment, mga kapatid, ay araw-araw, minu-minuto na ang pasya mo ay nasa Panginoon Diyos. Na ang pasya mo ay umibig ka sa Panginoon Diyos. Kaya magandang pamamaraan nito na imbestigahan mo muna bago ka humusga. Alamin mo muna bago ka humusga. Sapagkat ang sabi ng mga nandito, ng mga anak ni Gad, saka ni Ruben, doon sa 22-26, ang sabi niya, kaya itinayo namin ang dambanang ito, hindi para sa handog na susunugin o para sa hain, kundi upang maging saksi sa pagitan namin at sa inyo, na tayo ay nagkakaisa at may iisang tipan tayo sa ating Panginoon Diyos. So napakaganda na ang pangalawang punto ay commitment to unity. Pagkakaisa pa rin ang ating hinahangad kung may mga misunderstanding sa bawat isa sa atin. Para mas maliwanagan tayo, mga kapatid, gusto kong tingnan natin yung buod nung diniscuss sa atin ni Pastor Marvin at ni Pastor Ray. May tatlong bagay na sinasabi nila rito. In our church today, fostering unity means, una, being slow to criticize and quick to listen. Kailangan na maging mahinahon tayo sa ating pagpuna at kailangan na handa tayong makinig, mga kapatid. Hindi lamang yung salita ng salita, kundi handang makinig. Pangalawa, choosing gentle words instead of harsh ones. Kailangan na yung atin pong magsasalita, piliin natin yung mga magagaan at mamubuting salita, mga kapatid. Hindi yung harsh na pananalita na nakakasakit. At pangatlo, seeing other as partner in God's mission and not as enemies. Yung kaibigan, kapatid mo ay hindi yung kaaway mo, kundi yun ay partner mo sa mission, sa kakasulong ng trabaho ng ating Panginoon. Tayo dudulog na sa pangatlo at panghuling punto, calling beyond conflict. So, pagkatapos ng lahat ng mga bagay na nakita na nila, ano yung pagtawag dito, Pastor, na sinasabi sa ating leksyon? Calling beyond conflict. Nakita natin, Pastor Julius, yung context. Nakita natin yung dialogue na ginawa. Nakita natin yung emissary. Ngayon naman ay let's now put in place the calling beyond conflict. Ito na yung gagawin nating peaceful resolution. Ano ba yung after dialoguing with each other, ano bang nangyari doon? 22 verse 33. Ang sabi dyan, maliwanag po ito eh. Ang sabi dyan. Ang ulat ay kinatuwa ng mga anak ni Israel at pinuri ng mga anak ni Israel ang Diyos. Hindi na nagsalita pa ng pakikidigma laban sa kanila na wasakin ng lupain tinitirahan ng mga anak ni Ruben at mga anak ni Gad. Yun na yung yun na yung conclusion na eh. Ang sabi doon ay it please it please the children of Israel. Natuwa.
ikinatuwa nila. Kasi meron ng peace doon sa camp. Kaya pag titingnan natin dito, ay true peace is not just the absence of war, but the presence of understanding and restored relationship. Yun sana ang maging hadikain natin na hindi natin maiwasan, Pastor Jules, Pastor Ray, Opo. na pag mayroong tao nga, sabi ko kanina, mayroong problem. Ngunit, let's address and face the conflict. Huwag nating pabayaan. Huwag nating palakihin. Patagalin. Minsan kasi may mga tao na pinapalaki nga, ayaw pang Bigyan pumunta solusyon. doon sa peace agreement. Ganang nangyari yon, hindi nila sinasaktan ang ibang tao. Kagaya ito, may sasakyan ako noon na yung stainless. Yung fender niya stainless. Yung rooster, di kawitan. Yung tandang Manok. pagdaan niya na ganon, nakita niya mayroong ibang manok din na tandang. Akala niya kalaban. So, ang kanyang ginawa, tinadyakan. Tinuka. Nasasaktan naman yung tandang. Hindi niya alam yung kanyang tinatadyakan na stainless. Akala niya kalaban. Akala niya nasasaktan niya. Akala niya salamin pala yun. Mamaya sabi ko, pinapalis ko yung manok. Babalik pa rin. Tinatadyakan niya yun. I learned a lesson. Kung may conflict at hindi natin in-address, para tayo yung tandang na manok na sinasaktan natin yung sarili natin. Okay. Kaya kinakailangan dito na huwag patagalin. Magkaroon tayo ng peaceful resolution. Kaya kasi yon, ang nangyayari yon ay hindi natin sinasaktan yung ibang tao. Ang sinasaktan natin yung sarili natin. Kasi minsan may mga kapatid na pag ayaw yung pastor, inuhold yung tithe, nagpipetisyon yon, nagko-conflict ng hindi pagkaintindihan. Kagaya yung tandang, ang sinasaktan ay sarili niya. Yung sarili. Oo. Kasi yon, we are brothers and sisters. Kaya in every problem, kung ang isang tao ay konbertido, ang gagawin niya sana, he or she will always result to peaceful resolution. Napakaganda ang karanasan nila pagkatapos nung sila'y nagkaisa. Mayroon silang mas malalim na ugnayan at kapayapaan at seguridad sapagkat nagkaintindihan na sila. Na ang akala ng mga nag-aakala ay dahil sa hihiwalay na sila sa ilog ng Jordan ay magkahiwalay na sila ng lupa dahil sa Jordan, ay ang prinsipyo, na magandang prinsipyo ng mga sa eastern side, yung anak ni Ruben at sa Gad, sa kay Manase. Bago sila tatawid, yung verse 34, Pastor, pakibasa nga po. Ang dambana ay tinawag na saksi ng mga anak ni Ruben at ng mga anak ni Gad, sapagkat wika nila, ito ay saksi sa pagitan natin ng Panginoon ay Diyos. Sa ibang mga translation, Ed. Tinawag na Ed, yung dambanang yon, yung lugar na yon. Sapagkat hihiwalay na sila ng yung geographical location. Hihiwalay na sila sa mainland, limbawa, hihiwalay na sila doon. So yung bago sila hihiwalay, taglay pa rin nila yung pagkakaisa, na ang tipan pa rin nila ay susunod sa ating Panginoon Diyos. Kaya sa ating pananaw bilang isang Kristiyano, magkakahiwalay-hiwalay man tayo ng mga lugar, pero meron tayong iisang itinayo na dambana, na yung itinayo natin yon ay isang simbolo ng pagkakaisa, simbolo ng pagkakaunawaan, simbolo ng pagtutulungan. Dahil yung
yung dambanang yun ay tumulong sila kung ilang taon kung basahin natin yung mga nakaraan mga 6 to 7 years yun, Pastor Marvin na tinulungan yung mga eastern side, yung mga dito sa western side upang labanan lahat at lipulin ang mga Canaanites. Nung umuwi na sila, yun na ang paraan. Kaya sa bawat isa sa atin bilang isang Kristiyano, magkakalayo man tayo, pero iisa ang dambana natin. Yung pananampalataya at relasyon natin sa bawat isa sa ating Panginoon Diyos. Pansinin din natin, Pastor Jolis, na yung big disputes nag-uumpis sa maliit. Minsan, maliit nga, hindi pinapansin. Pero yung maliit na yan, pag hindi pinapansin, lumalaki yan. Lumalaki yan. Then later on, sabi mo, ito na pala yung nangyari. Kaya, if we are concerned with our brothers and sisters, dito, pag nakita natin, maliit pa, in-address na nila yung issue. Ganon din sana tayo, mga kaibigan, mga kapatid. In the context sa family, sa church, sa workplace, may mga problem yan. Hindi natin may iwasan kasi may tao. Basta may tao, may problem yan. Oo. Nagsisimula yan sa maliit. So, anong gagawin natin? Yung maliit, i-arrest mo na. Kung kunyari, kung may butas ang ceiling mo, maliit pa, bulkaselan mo na. Kung mo nang hintayin na magpapayong ka doon sa loob ng bahay mo. Ganon din ito. I'm talking it in practical way. Na bilang isang mananampalataya, hindi natin maiwasan ito. Nandiyan yan. Kaya itong lesson natin na ilahad dito sa ating lesson, na ito yung context ng nation. Ito ngayon, wala naman na tayo doon sa lupang pangako. We are journeying, going to heavenly Canaan. But while journeying, going to heavenly Canaan, may mga disputes yan. Small disputes. Ngunit, huwag natin pabayaan na lalaki na pag lumaki na yan, marami nang involved siya. Well, it's still small. Then, let's give time to listen. Babalik ako doon. Ulitin ko ulit. Let's give time to listen. Let's give time, space for understanding, and a gentle answer. Kasi ito talaga yung natin. Kung gusto natin na we will come to a healthy and peaceful resolution of the conflict. Merong kasabihan, Pastor Jules, Pastor Norbin, na action speaks louder than words. Mga kapatid, pag nakikita mo na, kung minsan ay doon ka na nag-uusga, doon ka na nag-i-interpret kung sino siya, ano siya, doon sa itsura niya. Maganda naman yon. Pero, sabi nga, action can be more understood if you explain or say it. Alamin mo, kaibiganin mo, kausapin mo ng maayos para magkaroon ng mas magandang kaisipan at damdamin at mapapalapit ka pa sa isang tao. Yung mga taong nakatato, hindi mo alam. Napakabuti palang tao yung mga yan. Pero kadalasan kasi, yung tattoo ay yung sinyalis na yung mga taong yan ay pasaway na tao. Pero may mga ganun mga bagay. Mas maganda talaga sa isang magkakapatid, magkakaibigan, iban sa loob ng pamilya, yung mga ginagawa ay madaling ma-interpret. Pero pag kausapin mo, bakit niya ginagawa yon, paano nangyari yon, mas naintindihan natin yung tao na kung ano yung mga nilalaman ng loob niya. Kaya ganun din tayo sa bawat isa. Yun nga sabi ko, magkakalayo nga tayo, magkakaiba tayo ng prinsipyo, pero iisa tayo sa ating Panginoon Diyos. Napakaganda itong leksyon natin, itong sinasabi dito, Pastor. Ito ang nagkakaisa sa atin. Di ba, Pastor? Pinagkakaisahan tayo. Tayo nagkakaisa dahil sa ating leksyon. Wala nang iba, mga kapatid. Kaya mag-aral tayo ng leksyon natin. Isa pa, Pastor Jules, ay ito ay parang take away ko nung pinag-aaral ko yung lesson. Na if there is a problem, and we contribute for the solution of the problem, we are also contributing building the kingdom of God. Amen. But if we are not contributing to the problem,
If we are not contributing to the solution of the problem, and we are contributing another problem to the problem, we are not building the kingdom of God. We are contributing Slowing down, to the devastation of the kingdom of God. Kaya napakaganda ito eh. Maganda na ang gagawin natin ay magkaroon tayo nito na we need to build the kingdom of God. Kasi we are living in the land of the saints. Eh bakit yung mga santo ay nag-aaway-aaway? We need to build the kingdom of God. Pastor Marvin at Pastor Ray, the danger of conflict is it distracts us of our real mission. So sa loob ng iglesia, kikita mo kung yung mga may nag-aaway-away, hindi talaga umuusad yung trabaho ng ating Panginoon. Tama yan. So doon sa discussion na ating nakita, merong 3 bagay na gusto kong ibahagi sa inyo sa nakita ko na sinabi ng ating mga kasama rito. Bilang isang nananampalataya, tayo tinawag ng Panginoong Diyos, greater than any conflict. We are called to build God's kingdom, not our personal empire. Ito yung sinabi ni Pastor Marvin kanina. Pangalawa, live in peace, not in constant dispute. Kasi, palagi kasi itong madalas na pagtatalo-talo na ating nakikita, but live in peace. At ang panghuli, keep our eyes on eternity, not on temporary offenses. Yung mga pansamantalang alitan lang yan, ay hindi yun ang titingnan natin, kundi yung ating focus sana ay doon sa eternity. So ang pamumuhay sa lupain na hindi lamang tungkol sa paninirahan sa isang lugar, kundi tungkol sa kung paano tayo namumuhay kasama ng Diyos at ang isa't isa. Mula sa ating nakita sa Josue 22 at sa ating talatang sasauluhin sa Kawikaan 15:1, natutunan natin ng mga sumusunod. Una, mag-ingat sa manghatol. Huwag basta maghusga. Alamin muna ang buong katotohanan at hangarin ng kapayapaan. Ito yung unang nakita natin. Pangalawa, paninindigan sa pagkakaisa, paunlarin ang pagkakaunawaan sa pamamagitan ng mahinahong pananalita at bukas na pag-iisip. Kailangan na makinig ka muna. Pangatlo, tawag sa kabila ng alitang. Ito natin ang ating pansin sa layunin ng Diyos, hindi sa mga bagay na makadisturbo o naghahati sa atin. Kapag isinasabuhay natin ang mga prinsipyong ito, hindi lamang natin maiwasan ang alitan, kundi naipapakita rin natin ang ugali ni Kristo na nanalangin ng kanyang mga tagasunod ay magkaisa sana lahat ang kanyang mga alagad. Mga kapatid, sa panahon ngayon kung saan madali tayong magkamali ng akala at mabilis na maghusga, tinatawagan tayo ng Diyos na mamuhay sa kapayapaan at pagkakaisa at pag-uunawa. Tulad ng ginawa ng tribo sa Josue 22, maaari nating piling hindi bumutol ng ugnayan, kundi ayusin ito sa diwa ng kababaang loob at pag-ibig. Kung nais nating manatili sa lupain ng pagpapala ng Diyos, kailangan nating piliin araw-araw ang mahinahong salita sa halip na galit, pagkakaisa sa halip na hidwaan, at misyon ng Diyos sa halip na pansariling hangarin. Kaya ngayon, manindigan tayo bilang mga anak ng kapayapaan na handang maging instrumento ng Diyos upang maipakita sa mundo ang pag-ibig ni Kristo na nagbubukod at nagpapagaling. Piliin natin ang pagkakaisa sapagkat dito nananahan ang pagpapala ng Diyos. Maraming salamat po sa mga ating panauhin na si Pastor Marvin Diaz at si Pastor Relino Urbi sa kanilang pagbabahagi ng kaalaman at inspirasyon mula sa ating leksyon. Tunay na napakayaman ang ating naging pag-aaral ngayong araw na ito. Gayon din tayo taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagi at nakinig sa atin sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Naway pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Tayo po muna ay makinig ng isang tanging bilang. Pagkatapos ay hilingin natin si
Pastor Marvin na pangunahan tayo sa panghuling panalangin. Malapit na namang lumubog ang araw, dilim ng gabi darating na naman. Sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay mo'y di mo na mamalayan. Sa bawat sandaling darating at papanaw, buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay mo'y di mo na mamalayan. Sa bawat sandaling darating at papanaw, buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Dakilang Diyos,
kayo po ang tumawag sa bawat isa sa amin. Manirahan at dakilain ka bilang tagapagligtas mo namin. Sa aming araw-araw na pamumuhay bilang isang mananampalataya, mayroon nangyayari po sa amin na hindi pagkakaunawaan. Ngunit ito po ay hindi balakid sa aming paglilingkod. Ito ay maging dahilan na titignan namin na kami po ay hindi taga rito. Tagalangit po kami. At ito sana ay gawin naming hagdan upang kami ay lumago sa aming pananampalataya habang hinihintay ka namin. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kapatid, huwag po ninyong kalimutang muli tayong magsama-sama sa susunod na edisyon ng Oras ng Pag-aaral. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapatid, Pastor Jules Bermudez. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Diyos ay sumasa ating lahat.